Yan. Magandang gabi po or magandang araw, magandang umaga o anumang oras po na ako po ay marinig po ninyo at makita sa platform na ito. Nawa po ay tayo po ay mag-aral po muli ng salita ng Diyos. Salamat po sa pagkakataon na ako po ay nautasang magbahagi po ng salita ng Diyos ngayong first day of 2026. Happy New Year po. Blessed New Year po sa lahat. At ngayong pong gabi ay ang akin pong naatas po sa aking pag-aaralan po natin ngayon ay ang 2 Timothy 2 verse 13. Ang sabi po dito, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya ititatakwil. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, sa oras pong ito, Ama, ay lumalapit po ako sa iyo, Panginoon, ng may kapakumbabaan. Salapsikin mo nga po ang aking puso, Panginoon. Binisin po ninyo ako, Panginoon, sa harapan mo. At hinihingi ko po, Ama, ang kapatawaran kung ako ay may mga nagawang kasalanan, maging maliit o malaki man ang kasalanan iyong Panginoon. Binisin po ninyo ako at patawarin po ninyo ako, Ama. Paging dapatin mo po ako sa iyong banal na presensya sa oras na ito, upang ang salita mo, O Diyos, ay maibahagi ko ng maayos, Panginoon. Lakipan po ninyo ito ng kapangyarihan. Magkaroon po kami ng inspirasyon, maging hamon sa bawat isa sa amin na narito po ngayon na nakikinig or nanonood sa platform na ito. Lord, maraming salamat po. Pagpalain po kaming lahat, Panginoon, at ang lahat ng nakikinig, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Ayan po. Ang sabi po dito ay, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Yan po yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13. Bilang mga anak po ng Diyos na tinawag niya, hindi po laging smooth ang buhay Kristiyano. Dumadating yung panahon na lalo na po kapag masyadong na-expose sa sobrang problema, ay parang lumuluwag po ang kapit po natin sa Panginoon. Sabi nga, nagkukulang ng katapatan. Katapatang magawa kung ano po yung kalooban ng Diyos. Ang pinapakiramdaman po natin ay ang sarili. Minsan po, nauuna lahat yung mga bagay na kung may problema tayo ay inuuna po natin yung kung paano natin re-remedyohan. Hindi po natin nauuna kung sino yung dapat paglapitan doon sa problema. Kasi po sa totoo lang, kung tayo po ay may mga dumarating na problema po sa atin, kung minsan nalilito tayo, nagkakaroon tayo ng pagkalito. Lalo na po pagka yung sunod-sunod. At yan po yung nagiging way na parang ginagawa natin yung sarili nating kaparaanan, hindi po yung kung ano po ba yung kaparaanan ng Panginoon upang ang mga problemang ito ay malagpasan. Kaya nangyayari po yung katapatan po natin sa ating Panginoon ay talaga pong nagkukulang. Nagkukulang po kasi nakukulangan po yung tiwala natin eh. Nagtitiwala na po tayo sa kakayanan ng tao, sa kaya nating gawin. Kaya po dito po ay makikita po natin na sabi nga, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. Sapagkat doon sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng mga pagkalito sa nangyayari, hindi po nawawala ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Bilang anak ng Diyos, binibigyan po tayo ng authority na sabi nga bilang anak ay binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi po doon sa John 1:12, nang tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, ay tayo po ay naging anak ng Diyos at ang Panginoong Jesus ay naging panganay na anak at naging dahilan po ito sa atin na nung ibigay niya ang kanyang buhay sa atin, ay nagkaroon po tayo ng access sa Diyos Ama para po tayo ay makalapit. At through Christ, hinihingi po natin lahat yung ating mga nararamdaman na problema
Nilalapit po natin ito sa Diyos Ama sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Napakahirap pong tayo po ay, sabi nga magtiwala sa sarili. Lalo ito pong 2025, ito pong 2025 po talaga. Ito pong year na to ay napaka daming problemang nakita, dumating. Talaga pong, kung titingnan po natin, alam nyo yung bang makakapag-isip kayo ng, may Diyos pa ba na nasa Pilipinas? Bakit parang ang sama-sama na ng mga tao na parang hindi na sila marunong matakot sa Panginoon? Kasi very, sobra po talamak yung problema ng Pilipinas. Pinoproblema na nga po natin yung ginagawa ng China sa atin, na bagamat sa ating pananalangin ay patuloy tayong nananalangin na spare ang Pilipinas sa pananakop ng mga dayuhan na malalakas na hindi kumikilala sa Diyos. Problema po natin yon. Tapos po may problema pang mas malaki na sunod-sunod na na-expose sa taong ito, this 2025. Pero dahil po sa katapatan ng Diyos po, talaga pong tapat ang Diyos. Nasabi nga, hindi tayo karapat-dapat, pero yung Diyos na tumawag sa atin ay tapat. Sabi nga, hindi tayo pababayaan. Sabi, sapagat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil kailanman. Hindi po ba, sabi nga sa John 1:12 ay, anak tayo ng Diyos Ama. At sabi din po sa John ay, hingin natin ang lahat ng nais natin sa pangalan ni Jesus. Binigyan po tayo ng authority na sabi nga sa kabila ng mga kaguluhan, sa kabila ng mga kawalan ng pag-asa, meron pa rin tayong Diyos na tapat pa rin. Tapat pa rin sa bansang Pilipinas kasi nagmahal ng husto ang mga bilihin since nung maupo po si BBM, sumobra yung taas niya. Pero salamat sa Diyos, eto pa rin tayo. Tinawid natin ang 2025 at heto na tayo sa panibagong taon ng 2026. Nakakatuwa pong isipin na yung taong dinaanan natin ay napakabigat, mabigat. Pero sa mga anak ng Diyos, bagamat nakikita natin, nararamdaman natin, syempre, lalo po ang mga kananayan, alam na alam po yung epekto ng ng nangyayari sa kapaligiran kasi po yung dating pera na ipamimili nyo ng, sabi nga, yung 1,000 for 2 days na ulam Yung 1,000 po, pag dinala nyo sa pamimili, kinakailangan pong budgetin mo yung maigi para doon sa buong maghapon ay magkasya. Kaya talaga pong sabi ko nga, napaka higpit nitong taon na to. Dati po kahit paano nakakapagtabi ng pakonti-konti kasi medyo dati mababa po yung bilihin Pero this year talaga, sabi ko nga doon sa anak ko, mabigat yung takbo ng buhay. Pero salamat po sa Panginoon kasi kahit na ramdam natin yung bigat ng buhay, hindi tayo pinabayaan ng Diyos na magutom. Hindi pinabayaan ng Diyos na mangyari sa atin yon. Sa bansang Pilipinas na kung saan hindi siya kinikilala ng karamihan. Doon pa lamang po doon sa simbang gabi natin, pagdadaan kami dito sa may bisita. Dati ko pinagsisimbahan yan nung ako'y maliit pa. Nakikita ko pa rin, ang dami pa rin tao na sabi nga akala nila nasa tama sila. Na kahit hando sa daan handun. Nakikinig sila doon sa misa. Sabi ko nga, sana dumating yung time na ang marinig nila ay yung katotohanan na magtiis ka man ng nakatayo ka ay totoo na yung naririnig mo. Sabi ko nga, kahit na hindi tapat ang tao, naghihintay pa rin yung tapat na Diyos na ang tao ay inaanyayahang lumapit. Mapalad po tayo na tayo ay inabot ng Panginoon na sa kabila ng ating mga kakulangan, inabot po tayo ng Panginoon at binigyan ng Diyos na maging ama siya, maging anak tayo. At bilang anak ng Diyos, lahat ng privilege na meron ang anak
ay pwedeng hingin sa ating Diyos Ama through Jesus Christ. Nakakatuwa po ang Panginoon. Hindi ko sinasabing, sabi nga perfecto ako sa pananampalataya. Pero sabi ko nga sa mga anak ko, nagdi-devotion po kasi kami bago maghiwalay ang taon. Kinakailangan po at 10 o'clock ng gabi, makapag-devotion kami bago magkaingay ang paligid. Kasi po yun ang kinakailangan, sabi nga ng manugang ko. Sana na yan, no, yung sa mga susunod pa, ituloy nila tong mga ganitong klase ng devotion para maipasa sa susunod ng mga henerasyon. Sabi ko, kayo naman yung magdidesisyon yan Kayo yung gagawa niyan. Kasi pagkatapos ko, kayo na yan. Hindi ko na yan. Basta magpatuloy kayo. Nag-devotion po kami kagabi. At ang binasa po namin, ay pinabasa ko po doon sa dalawa kong apong maliit. Marunong na pong magbasa yung grade 3 po at saka yung grade 5. Pinabasa ko po sa kanila yung chapter 91 ng Aklat ng Mga Awit na kung saan napakaraming pangako doon ng Panginoon at hinimay po namin yung mga verses. Makikita po doon sa chapter na yon ng Awit 91 na sabi ko nga, ang dami kong inano doon sa mga bata. Mga pinaliwanag ko sa kanila na kung matututo lamang ang tao na talagang magtiwala sa Panginoon kahit gaano kahirap ang buhay, kahit na ano pa yung dumating, hindi nila sobrang mararanasan yung sabi nga kakulangan. Although may mga problemang dadating pero sabi ko nga po sa kanila, ang Diyos ay tapat na Diyos at hindi siya magpapabaya. Yun po yung sinishare ko sa mga anak ko. Sinishare ko po sa kanila yung hinimay po namin yung verse 1 hanggang 3. Sabi po dito, siya'y naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos o tangi kong pinagtitiwalaan. Yun yung sinasabi ko na kapag ka nagtiwala ka sa Panginoon, siya yung kanlungan ng tao na ano man yung mangyari, ay alam mo na may Diyos na nagkakanlong sa'yo. Siya yung nasa unahan mo. At sabi, ikay liligtas niya sa panganib, sa anumang bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Binalikan po namin ang nangyari ng 2020, 2020, yung panahon ng COVID. Sabi ko nga, kabi-kabila, mababalitaan mo, patay, pero salamat sa Panginoon kasi meron tayong Diyos na bagamat, sabi ko nga, merong magkasakit din dito sa amin, bawal magingay, pero gumagaling sa tulong po ng Diyos, sa biyaya po ng Diyos. Yun na nga, tayo kulang po tayo ng katapatan sa Panginoon, pero ang Diyos, lagi po siyang tapat. At sinabi ko pa nga po, pinaliwanag ko sa kanila yung 14, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at bawat isa ay pararangalan. Napakaganda po nito, nakaugnay doon sa katapatan ng verse na ating binasa na sabi, iingatan niya, ililigtas ang tapat sa akin. Ang Diyos ang nagsasalita dito. At iingatan ko ang sinumang tao, ako'y kikilanlin. Kapag ho pala kinikilala talaga ng tao ang Diyos, sabi ko nga, mula yata nung nakilala ko ang Panginoon doon nabuksan ang isip ko na, ito lang pala yung solusyon kung bakit noon ay sobrang napakahirap ng buhay. Yung bitterness mo, lagpas pa sa ulo mo sa hirap po nang dumadating sa buhay Parang nawalan ka na ng pag-asa. Pero mula po nung magpakahayag ang Diyos sa buhay ko, mula nang makilala ko siya, at mula nung maging desisyon ko na masunod siya sa buhay ko, sabi ko nga, ang sarap paglambingan ng ating Diyos. Kulang tayo sa katapatan kasi bilang tao, hindi pa po tayo nakaka-perfect talaga doon sa kalooban ng Panginoon para sa atin. Pero talagang sasabihin ko talaga po na ang Diyos po ay tapat. Hindi po ako laging 100% sa Panginoon. Pero yung heart ko, alam po ng Diyos kung ano yung laman.
Kasi po, namumuhay po tayo dito sa lupa. Siyempre, may mga tao sa paligid natin. Minsan, nakaka-apekto sila sa atin. May mga desisyon tayo na kung minsan ay nagiging dahilan para magkaroon kayo ng konting tampuhan dahil nakatungtong ka dun sa word ng God. Nakatayo ka doon. Sometimes merong parang masyado daw akong mabait, ganyan, na hanggang sa parang naa-abuse ako ng tao. Sabi ko naman sa kanila, ano man yung ginagawa ko, basta ginawa ko yan para sa Panginoon. Kung tumulong ako at inabuse nila ako, hindi naman ako yung doon, mananagot. Ang Diyos na yung bahala sa kanila. Yun yung kasi minsan na ako ng mga anak ko na sabi, Nay, masyado ka nang mabait, baka ina-abuse ka na. Sabi ko, kung ina-abuse man nila ako, paano ang Diyos sa kanila? Kasi kung ginagawa ko yun, kasi yung habag ko, galing sa Panginoon yun. Sabi ko, hindi ko kayang pigilin yung puso na nagmula sa Panginoon. Yun, minsan nagkakaroon kami ng gano'n na sila syempre, tinitingnan nila ako bilang nanay na baka naloloko na ako ng kapwa. Ang katwiran ko, tapat ang Diyos. Kung tinulong ko yung pera at yung hangad nila ay lokohin ako, hindi ako natatakot kasi sanay na ako dati walang pera eh. Ngayon pa ako matatakot, nakatanda na nga ako, diba? Kaya ho talagang ang katapatan po ng Diyos ay sobra-sobra. At kapag sumusunod po tayo sa Panginoon, wala po tayong dapat pagsisihan. Sapagkat ang ating Diyos na tumawag sa atin kahit po kailan, lahat ng mga pangako niya, hindi siya nagsinungaling. Sabi, pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Hindi tayo tapat. Alam po natin na sa bawat araw, makakagawa tayo ng mga bagay na minsan mali. Mga bagay na hindi sadya, pero alam po natin mali. Pero isang bagay na napakabuti sa Panginoon, ay sabi nga po sa 1 John, sabi po sa 1 John 1:9, sabi po ng 1 John 1:9, lumapit lamang po tayo sa kanila, kilalaan, sabi po dito, basahin ko po sa inyo, 1 John 1:9, sabi po rito ay, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ang sarap pong paglambingan ng Panginoon na kahit hindi po tayo ganun ka, hindi po sasabihin talagang tayong lahat ay tapat na tapat. May mga silat po tayo sa mga ugali natin minsan na kahit sabi nga gusto ko namang bumait talaga hindi ko lang magawa. Ayan. Pero nagagawa po natin yun sa tulong po ng biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Basta sabi ko nga sa mga apo ko kagabi, isa lang yung kinakailangan mga anak. Sundin nyo ang Panginoon. Ang Matthew 6:33 ay nagsasabing datapwat, ibig sabihin nun, we must, na yung kalooban ng Panginoon ay masunod natin. Masunod yung kalooban ng Panginoon. Pagharian tayo kung ano yung nais ng Panginoon. At napakaganda ng pangako ng Panginoon. At ang lahat ng bagay ay dadagdag. Sabi ko nga, na yan proven, 100% proven yung word of God na yan. At sabi dun sa, nga po ay, iingatan niya yung tapat sa Kanya. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Kahit po yung anong ginagawa natin, sabi ko nga, hindi naman tao yung babasa dun sa puso natin dun sa iniisip natin, hindi tao ang babasa sa puso natin, si Lord. Hindi po tayo dapat na sabihin, wala ka namang mapapala dyan, no? Lahat po ng ating ginawa, basta po sa ikag-glorify po ng pangalan ng Panginoon. Sa Panginoon po talaga yun. Natutuwa po ang Panginoon sa atin nun. At kailangan lamang po ay patuloy po nating balik-balikan yung salita ng Diyos. Sabi ko nga po, sinishare ko nga rin po yung kagakayak ako ng ibigin mo yung kaaway mo. Ang hirap, di ba? Kaaway mo nga, ba't mo ibigin? Di ba? Pag kaaway mo nga, gusto mo nga gantihan Nanggigigil ka na sabi ko nga, di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Ibigin mo yung kapwa mo. Na kahit kaaway mo pa yan, gawan mo pa rin siya ng mabuti. Kaya sabi ko, hanggang kayo ay mag-i-stand, magbulay kayo sa salita ng Diyos, at ito ay tatayuan ninyo, pangangatawanan ninyo.
mabubuhay kayo ng may kaayusan kahit nagiging magulo ang mundo. Yun po yung katotohanan doon. Kaya po ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon sa buong 2025 na bagamat ang daming dinaanan, mga pagkakasakit, mga alalahanin. Pero ito na po tayo, nakatawid na po tayo sa 2026 at patuloy natin pong hilingin sa Panginoon na gabayan po niya tayo na magawa po natin yung pinag-uutos ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, kailangan ko lamang po yung tamang oras at saka kalakasan na nagmumula sa iyo na magawa ko pa yung mga dapat kong gawin habang malinaw pa yung isip. Patuloy po tayong magbulay sa salita ng Diyos kasi po kung hindi tayo po naka-stand sa Word of God, hindi po natin ito nabubulay. Mahirap pong mag-share kasi wala ka isi-share kasi wala kang naka-imbak. At yung salita ng Diyos na isi-share mo dapat po ay alam na alam mo kung paano nag-work sa sarili natin. Pag yun pong salita ng Diyos ay nag-work sa buhay natin, pag sinyan natin, normal na lang po yun na dadaloy doon sa ating bibig, lalabas sa ating bibig kasi galing po sa heart yun. Kaya po tayo ay magpatuloy pong lumakad sa kalooban po ng Panginoon this year. Hilingin po natin sa Panginoon na maging victorious po tayo sa 2026 kahit po marami pa pong problema ang Pilipinas. Bahala po ang Diyos. Ang ating pong Diyos ay malaking Diyos na ang sabi nga ang daigdig ay tungtungan lamang ng kanyang paa. Kaya po magtiwala po tayo sa Panginoon ano man yung sitwasyon natin, ano man yung mga, ako po bilang magkakaedad na talaga, ang dami ko pong nararamdaman Kanina lamang po sabi ko, ano ba to? Parang maano yung hinga ko. Ibig ko sabihin nun, kahit nag-take ako ng gamot kanina sa asthma, parang umaatake kasi parang iba yung panahon. Sabi ko, Lord, hindi pa po Sabi ko, Lord, hindi pa po, ano pa po, kailangan ko pa pong mabuhay dahil meron pa akong tinitingnan. Pero alam ko, ang Diyos ay napaglalambingan. Nasasabi natin kung ano yung gusto natin. Ang kailangan lang po natin ay katapatan. Maging tapat po tayo sa Panginoon sapagkat kahit hindi po tayo tapat, tapat siya. Kapag dumaing tayo, nahandyan na kaagad. Paano pang mag-iisip ka na ng iba na hindi mo ipagkakatiwala yung lahat ng bagay sa buhay mo? Hindi nga tayo tapat ang Diyos ay tapat palagi sa atin. Yun po yung aking share sa inyo. Basahin po natin ang kanyang mga salita. Panghawakan po natin yung mga word na ating binasa. Maging hamon po sa atin, maging kalakasan. At matutunan po natin i-share. Kasi po ako pag may nakausap ako, pag nakasingit ako, i-share ko yung word of God. Talaga po isisingit ko po talaga para makita niya na merong Diyos. Kailangan po ng tao ang Diyos. Mahirap pong mabuhay nang wala po ang Diyos. Kaya po salamat po sa Panginoon na nandito na po tayo sa 2026 at hindi po natin alam kung ano po yung mga dadaanan natin. Isa lang po yung totoo, meron tayong tapat na Diyos na hindi nang iiwan at hindi magpapabaya po sa atin. Sa buong taon na ito na ating lalakaran, magtiwala po tayo sa Panginoon. Tayo po yung manalangin muli. Dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat po Panginoon sa iyo na sa kabila po Ama ng kakulangan po namin ng katapatan sa iyo. May mga bagay po kayong pinagagawa na hindi pa po namin nagagawa. Salamat po sapagkat ikaw ay tapat na Diyos na patuloy na nagmamalasakit sa amin. Nawa po Panginoon, huwag po kaming maging complacent Panginoon na okay lang kami. Wala kaming pakialam sa iba. Kundi magkaroon po kami ng pakialam. Hindi po bali kami maging pakialamera. Basta po Panginoon, ang pakikialam namin ay yung ma-share ka, Panginoon, at maihayag yung kabutihan mo sa mga taong sa aming kapaligiran. Bigyan mo po kami ng katapangan, Panginoon, ng katapangang nagmumula sa iyo upang maibahagi kang patuloy, Panginoon, upang ang mga tao ay makakita ng liwanag sa karimlan, Panginoon, sapagkat yun po yung hangarin mo. Ikaw yung aming kaliwanagan, O Diyos. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang CLF, Panginoon, lahat po ng mga churches po, Panginoon, ng CLF, Batangas, Panginoon, Payapa, Panginoon, sa San Juan, Lord God, i-bless mo po, Panginoon, sila, ingatan mo po sila, Panginoon,
At mag-send po kayo ng maraming workers, Panginoon, upang mag-gather po yung mga tupa sa labas, Panginoon. Ayun din po, Panginoon, ng CLF na botas. Nawa po, O Diyos, patuloy na pagpalain mo sila. Salamat po sa buhay nila na patuloy na ginagamit mo upang maihayag, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, sa kahit po sa mga lansangan, O God. Salamat po sa masisipag na workers ng CLF na botas, Panginoon, kay Pastor Abe, kay Pastor Rolly, Panginoon, Lord, pagpalain mo po sila ng lubos. Abutin po ninyo, Panginoon, yung asawa ni Pastor Abe na nawa po, Panginoon, sang araw, Panginoon, ay makatayo na po siya, makahalakad na po ng matatag at makasama po siya ni Pastor Abe Ama sa paglilingkod, Panginoon, sa iyo, Lord. Pakita mo po sa kanya, Ama, kung gaano kakabuting Diyos, Panginoon, at kailangan mo siya upang mahayagan yung mga salita. Pagpalain mo rin po ang Bukawi, Panginoon, na pinangungunahan din ni Pastor Abe, Panginoon. Alam ko po na nahihirapan ng anak mo kasi po marami siyang iniisip, marami po siyang ginagawa sapagkat meron po siyang pamilya. Ama, ikaw po yung magbibigay ng kasangga po ni Pastor Abe upang ang gawain doon ay patuloy na lumago, Panginoon. Pagpalain mo po yung mga gawain sa Umboy, sa Perez, Panginoon, at sa mga iba pong lugar na binabalak po na magkaroon ng church. Ganyan din po ang Church Valenzuela, ang Valenzuela Church, Panginoon. Nawa po, O Diyos, ang mga ginagamit mo pong mga gawa doon ay patuloy mong pagpalain, bigyan po ng katyagaan, ng katapangan, Panginoon, ba na katapangan, na patuloy ka pong maihayag sa mga lugar na iyon, lalo na po, Panginoon, sa Valenzuela, Lord God. Bigyan mo po sila ng katatagan sa kanilang pananampalataya, si Pastora Cora, maging si Sister Annie, Panginoon. Lord, wala naman po kami nga asahan maliban sa iyo, Panginoon. Kaya po patuloy po kayong kumilos sa lahat ng CLF churches, Panginoon. Ang aming bishop, Panginoon, si Pastor Alvin. Patuloy na bigyan mo siya ng kalakasang pisikal. Patuloy na shower mo siya ng karunungang nagmumula sa iyo upang ang mga karunungang iyon ay kanyang maibahagi sa lahat ng kanyang nasasakupan, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, Ama. Salamat po sa pagmamalasakit niya, Panginoon, sa kawan, Lord God. At Panginoon, maraming salamat po sapagkat sa iyo lamang namin, Panginoon, maipagkakatiwala ang aming buhay, ang aming kinabukasan, Panginoon, at maging ang mga may sakit, Ama, ikaw po yung patuloy na kumilos, puin mo po sila, Ama, patuloy na bigyan ng panibagong kalakasan, Panginoon, at magamit mo, Panginoon, sa iyong kingdom. Kami pong mga miyembro, Panginoon, ibigyan mo po kami ng pagnanais na patuloy ka mabigyan ng glory, Ama, at tutunan po namin maging support sa likod ng mga anak na ginagamit mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po ang mga kabataan namin. Ingatan po ninyo sila. Ingatan po ninyo sila sa mga tukso sa kapaligiran, Panginoon, na sa kanilang pakikisalamuha, Panginoon, sa panahon ng kanilang pag-aaral. Lord God, huwag po mong pabayaan sila ay manlamig. Sila po ay mailigaw ng sanlibutan. Bagkus, Ama, patuloy mo silang paalalahanan. Ingatan mo po ang aming mga kabataan na darating ang panahon na sila po yung hahalili sa mga may mga edad na, Panginoon. Patuloy na gawin mo pong pure yung aming puso sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At huwag mo po kaming pabayaan. Manlamig, Panginoon, sa pagdating ng mga problema. Kundi lalo po kaming kumapit sa iyo, Ama. At wala po kaming aasahan maliban sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po sa Pastor Ferdy, Panginoon, Pastor Alan, O God, si Pastora Cora, Tatay Eddie, Lord God, Pastor Eddie, Pastora Tess, salamat po sa buhay nilang mag-asawa ni Brother Ray, Panginoon. Patuloy, O Diyos, ingatan mo po sila. Pagpalain mo po yung desire ng kanilang mga puso, Panginoon. Ama, marami pong salamat sa iyo. Ang bansang ito ay patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo na huwag mo pong pababayaan, O Diyos, na ang bansang ito, Panginoon, ay masakop po ng mga bansang malakas na hindi ka kinikilala, Lord. Alam po namin na mahal mo ang bansang Pilipinas. Ingatan po ninyo ang bansang Pilipinas laban po sa mga bansang ito, maging sa mga kalamidad, Panginoon, mga sunog, mga pagdating, Panginoon, ng mga lindol, Panginoon. At baguhin po ninyo ang pananampalataya, Panginoon, ng karamihan po sa bansang ito. Alisin po ninyo in Jesus' name ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tanging ikaw lamang ang Diyos na kilalanin nila, Panginoong Diyos.
Ama, maraming salamat po sa iyo sa oras na ito. Binabalik ko po sa iyo ng maingat ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Thank you po. Salamat po sa pakikinig.